Nang ituturo sa inyo ng Radyo Negosyo. Radyo Negosyo. At ngayon, ang inyong entrepreneur guru, Carl Balita. Ito ang Radyo Negosyo sa DZMM. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, bayan ng mga entrepreneurs at entreprenay. Sabado na naman sumasa inyo na naman ang programang walang inihahatid na bad news. Ang programang ang tanging hatid sa inyo ay ang mabubuting balita ng pag-unlad, hindi lang ng inyong kabuhayan kung hindi ng inyong kaisipan bilang mga entrepreneurs at entreprenay. Ito nga po ang Catholic Mass Media Hall of Fame awardee as Best Business News Program on Radio, KBB's Best Public Service Program, Go Negosyo Youth Enabler Awardee, and UPLD Gandingan ng Kabuhayan Awardee na tuwing Sabaro'y sumisigaw ng Maulad Ka, Pilipino! Mayaman ka, Pilipinas! Ito po si Carl Balita. Ito naman po si Ina Alegre. Na bumabati sa inyo ng mabuti naman tumigil na ang ulan. Medyo maganda-ganda na yung weather. Pero nagkasakit ka ba? Hindi naman, pero Ako, nagkaubo ako. kasi Bago-bago. Toxic din. Yeah, congratulations po sa ating kapamilyang Ted Pailon, Kuyang Ted Pailon, at saka siyempre Alvin El Chico sa pagkakapanalo sa Com Guild kanina na kung saan ako na may speaker ng 11 to 12 o'clock. Congratulations. Ayan. Opo, yung sa mga nakikinig ngayon, I'm sure marami ngayon mga communicators, mass communicators at saka mga journalism students na on their way back home or wherever they're going ay nakikinig sa atin ngayon dahil I made a challenge. Yon, ang akin pong naging advokasya kanina ay kakaiba sa maririnig sa mga pangkaraniwang nagtuturo ng communication or of course journalism na hindi naman ako nagtuturo nun. So I shared my piece of Pero being an partner, educator. ang galing. Salamat Don. Thank you very much. Alright, at syempre po, napag-usapan po namin ang buwan ng Agosto ay may kinalaman sa yung market segmentation. Ito po yung pag-uusapan natin. Ito yung good news. Pag-aaralan po natin, pag-aaralan natin ang iba't ibang merkado, partner. Iba't ibang merkado. Halimbawa, ngayong linggong ito, ngayong Sabadong ito, ang pag-uusapan natin ay may kinalaman sa merkadong pambata. Oo. Negosyong bata. Yan yung mga negosyo pambata. Paano ba natin tatangkalikan yung mga pambata na yan? Correct. Oo, mga pambata. At saka gusto nating maintindihan, ano bang klaseng customer, ano bang klaseng prospects, ano bang klaseng merkado ang kids market. Ano po? Kaya makakasama po natin ang mga may negosyong may kinalaman sa bata. Ikaw ba, partner, may negosyo ka bang may kinalaman sa bata? Meron, pero convenience store eh. Oo, pero hindi talaga siya pambata lang. Pero hindi talaga pambata lang, para sa lahat. Correct. Ang buong pamilya. Pero ikaw may anak ka. May anak ako. And yan ang palaging pinupuntahan namin. Correct. Kaya ikaw din, partner. Ako may negosyong pambata. May anak din. May anak din. 4 pa yan. Actually, ngayon, pagod na pagod ako, partner. Gusto kong matulog. Kasi maghapon Maghapon talaga engagements ko. Yan, nagre-request ng last full show. Sabi ko sa sarili ko, alam mo, walang pinakamasarap gawin ngayon kung hindi matulog. Pero kailangan kong balansehin. Kailangan umuo ako sa kanilang invitasyon. Matatanggihan mo ba, partner? Hindi ko matatanggihan dahil magiging responsableng ama naman ako. Ayan, kikilalanin po natin ang mga bata. Ano ang kanilang ano ang vulnerabilities ng mga bata pagdating sa negosyo. Ano po ba ang sikreto ng pagpapatakbo ng negosyo na may kinalaman na ang merkado ay mga bata? Makakasama po natin ito, nagkalat na halos sa buong Pilipinas. Nung naging guest ko to, konti-konti lang, parang na halos, I think, isa pa lang no branch noon, or very few. Pero ngayon, kahit pumunta akong Batangas, kahit saan ako pumunta, nandun na ang Galileo Enrichment Learning Program. Makakasama natin yung Chief Executive Officer at si Miss Maria Rowena Mati. Rowena pa pala. At syempre, makakasama po natin ang Little Lambs Pediatric Wellness Place or Little Lambs Chibi Spa, Salon and Barbershop. Actually, may hinihintay pa tayo ibang guest, pero nandyan na po silang dalawa, kaya babalik po kami para pag-usapan ng mga usapang negosyong pambata dito sa August na Market Segmentation Month sa Radyo Negosyo. Radyo Negosyo, Carl Balita kasama si Ina Alegre na magpapakabata ngayon. Magpapakabataan Magbabataan tayo. Bata muna. Partner, anong klaseng
anong klaseng mga bata yung mga anak mo when they Naku. are as customer? Kumusta sila? Ang mga anak ko, hindi sila masyadong yung kapag pumunta sila na may gusto silang bilhin, hindi sila ganun. Sila yung mga bata na kung ano yung gusto ng nanay. Magtatanong, kahit gusto nila, magtatanong muna sila kung pwede. Baliktad. Oo. Ako, baliktad. Yun sa'yo. Anak ko, they know what they want. And they demand for it. They know their rights. Magandang gabi kay Rowie Maki, na Chief Executive Officer ng Galileo Enrichment Learning Program. Hi, Rowie. Hi, magandang gabi. Rowena ka pala. Oo, ayan. Ang Galileo, I remember nung pumunta ka dito, gano'n pa lang ang Galileo? I think you were just like starting. Oo, we were starting. Siguro we had 4 branches. Oo, now ilan na? We have 24 and 4 are opening this year also. Oo, kita mo. Ganun kagandang mag-guest sa Radyo Negosyo, di ba? Hindi, saka seriously, maganda naman kasi yung ano. Ano ba yung ino-offer ng Galileo, na Galileo Enrichment Learning Program? Ang Galileo Enrichment Learning Program is a math and English enrichment program for children 3 to 12 years old. 3 to 12. So, alright. enrichment siya. So, meaning, they go to school, supplement kami. It doesn't mean nahihirapan sila, but they want to enhance their math and English skills. Kasi normally, dyan mahina yung mga Pilipino. Bakit math and English? Bakit hindi yung ibang subject? If we want to, kasi advocacy talaga namin is to help the children, help the Filipinos be good. Kasi yung education natin, hindi, di ba? I mean, of course, it's improving, pero marami pang kailangan gawin. Pero math and English is the basic for all the other subjects. Okay. Ang language ng science is math and English. Yeah. For all the other subjects, if you can comprehend what you read, if you can comprehend what the teacher explains through English, di ba? Madali mo nang maintindihan lahat. And critical thinking is math. Yes. Critical thinking At is saka math. ang maganda ngayon, there are always new ways of teaching. Yung Singapore Math is the latest that we're offering. Yan, oo. So, ano ba pagkakaiba ng Singapore math? Bakit? Magagaling ba talaga mga Singaporeans sa math? Oo. For the past 10 years, there's this test that they give to different countries. Tawag nila TIMS, Trends in International Studies for for Math and English. For 10 years, nagtatop ang Singapore. Kasi di ba That's why, yung mga Chinese magagaling sa magaling sa math. Oo. Pero ang Singapore, talagang pinag-aralan nila yung curriculum nila. That's why a lot of other countries now, not only the Philippines, Pero, even in Europe and the okay States. ako doon, yung mga students. Oo. But what about as people, as a country, maganda ba ang proof ng Singapore? Kasi sa akin, yung mga bata, pag bata ang pinaglaban-laban mo, ibang usapan yan. Oo. Pero pag ang pinaglaban-laban mo yung sambayanan nila, yung mga tao, sa kanila, of course, we know Singapore as very disciplined, Oo. di ba? Anong kinalaman ng kagalingan nila sa math sa pamumuhay nila bilang mga Singaporeans, if ever? Kasi it's, kasi ang education ng Singapore talagang pinag-aaralan at saka, di ba, it really comes from the Department of, from the Ministry of Education. It's centralized. Centralized eh. So, how they are now, they're successful, they're doing well, even their economy. Affected lahat yan ng education. Yan. Gusto ko lang yung sagot mo, pero siyempre po, ako isa sa naniniwala na one of the best educational systems sa mundo, in fact, Singapore. Para kumayaman, actually, yung anak ko, sabi nga nung anak ko, Daddy, I wanna study in Harvard. Ganun ka-ambisyosa, no? Sabi ko, that could be fine, but in case we cannot afford it, you go Singapore. That's true. Other educators will tell you don't have to go to Harvard. You can go to Singapore and get the same quality of Of course, pero pag-usapang edukasyon, hindi naman natin ina-underestimate ang Pilipinas. Hindi naman. Aba, hello, ang UP, ang pa rin Ateneo, at saka ang ano Lasal. ba yung tatlong universities na pumasok sa top universities of the world? Pasok dyan ang UP, Lasal, and Ateneo. Yung tatlo, no? Of course, ang aking alma mater na UST, hindi rin naman pahuhuli ka. Ano? Anyway, ayun. Yun. Lyceum. Sige. So, yan ang ano, ha? So, yun ang Singapore Math ng Galileo Enrichment and Learning Program para sa English and Math. Okay, mamaya pag-uusapan natin, ano bang klaseng mga bata ang pumupunta doon? Paano ba nila minamanage ng mga bata? Ito naman, kaisa-isahan at kauna-unang spa for kids in the Philippines na awarded as best kids spa in Asia twice. Okay, Miss Yowie Francisco. Hi, Yowie. Magandang gabi po. Alright, describe mo naman sa amin ng Little Lamb. We offer po spa, barbershop, and salon for kids. Okay, talaga mga bata, spa for kids. May advantage ba na ang bata iminamassage na as Yes kids, po. as children?
talagang may kasabihan na po tayo, talagang mas stress po ang kids ngayon. Mm. Sa dahil po na technology natin, tsaka sa school din, peer pressure, yun po. Tsaka malaki po tulong sa health nila. Kasi tayong matatanda, makakapag-communicate na eh. Sabi Stress nila, ako, ganon. Pero yung bata, pwede ba niyang Opo. sabihin yun? Hindi Wala nga niya silang alam. Hindi nila alam kung ano way of stress. communicating. Ayan. Mamaya pag-usapan natin ito. Kasi ang Little Lambs ay, yun, siyempre, yun. Mahirap itong kalagayan kong ito. Hindi kasi naghahanap kami, nagsasegment. Next week ito nga pala po kung kayo ay nakikinig ngayon na may mga anak, mag-abang kayo. Alam niyo kung bakit? Ang swerte ng 10 mananalo ngayon. Bakit? 2 entrance sa Seri Fantasy World na nandyan sa Manila Ocean Park. 2 entrance tickets. Isang entrance to any choice of spa or haircut sa Little Lambs at ilang weeks, Rowie? 2-week free trial. Okay, 2-week free trial sa Galileo. Aba, imagine mo, nanalo ka magkano yun? O, diba? O, magandang gabi naman. Sa Seri Fantasy World, Vice President Rina Fernandez. Hi, Rina. Hi, good evening. Okay, kwento naman sa amin, Rina, kung anong meron sa Seri Fantasy World. Yeah, actually, ang Seri Fantasy World, educational na, pa siya, entertainment pa. So, we call this edutainment. Edutainment. Yeah. Oh, beautiful word. Siya, wala siyang age, dito na, mula ganito, kahit buntis ka, talaga, nandun pa sa loob. Pwede na. Okay. Pwede na. Kasi, So, kahit mga edad natin, mag-i-enjoy doon? yeah. So, ang meron kasi tayo ditong attractions like itong ating Street Art Museum na meron siyang freehand painted dyan, mga paintings natin doon Alright. na nagiging 3D to eh. Once na nagpa-picture ka, magiging 3D effect na siya. So, yun yung masyado nating, parang first time lang kasi ito meron sa Philippines. Alright. At Yeah. siya nasa Ocean Park. Yeah, tsaka yung mga meron tayo ditong pangbata na yung malaking tawag dito. Magiging creative mga bata rito. At saka educational. Tapos ano itong mirror na to na parang ang dami-dami? Pagpasok mo mirror, ano to? Tawag natin dito mirror maze. It's a maze na Alright. talagang number 1, kailangan naman dito pagpasok. Enjoy talaga na hanapin mo yung way mo going out. Paano mo makikita to? Puro reflections mo naman ang makikita mo dyan. Hindi ka ba mawawala doon? Hindi naman. Hindi naman tipong... Mag-enjoy ka talaga. So, yeah, hindi naman kinakailangan na parang pang adult lang. Talagang sa mga bata. Na-enjoy nila to. Actually, mas gusto nila to Kakapaka sila to. Kakaiba to. Pero syempre, most of your clients are also children. Yeah. Pambata. Marami talaga, pambata. Yung mga educational tours. Okay. yan. Ibinabalik namin ang isang face painter na ang paboritong lagyan ng mga ng face paint ay mga kids. So, ikaw magpakilala, partner. Si Badge. Badge Virola. Hi, Badge. Good evening po, sir. Good evening po, sir. Okay. Si Badge, ang isa sa mga racket mo, Badge, ay face painting ng bata. Oo. Sa mga party. Apo, sa mga parties po. Ayan. So, kumusta naman? Anong, like sa isang party, mga ilang mukha ang pwedeng ma-paint na sa isang oras ng... Sa isang oras po, kasi depende po sa size ng face, sa size ng laki po ng painting. Pare-pareho naman size kasi ng face. Ikaw naman, no? Pero po, actually, mas madali po sa akin pag nag-paint ako ng malaki. So, mas mabilis po ako pag buong face compare sa sobrang liit. Napansin ko yan. Ganun. So, sa isang oras po, pag like, kaya ko po ng mga 25 faces, ganun. Ayun. So, ang bayad sa'yo per hour, ano? 3,000 per hour. Per hour. Divided by 25. Kinumpute talaga. Kinumpute. Oo. Hindi Pero kasi mga babae o lalaki na, kasi di ba sa face painting na Girls and boys. Girls po. and boys. So, pinag-aaralan ko na po yung mga for boys. Nag-aaral po ako ng mga Spider-Man. Spider-Man, Oo. yung mga for Ichigo, yung mga cosplay po. Pero pag Cosplay, kids, mga girls naman more on butterflies and flowers lang po sila. Kakikayan nyo. Oo. And glitters, Oo. and stones, and yun po. Colorful dapat. Ayan. So, na-introduce ko na po yung 4 na guests. Ang pinag-uusapan natin ay market segmentation. Bata, anong klaseng customer ang mga bata. Bakit nga ba magandang negosyo yung sa bata? Meron din nga po akong libro na ibabahagi sa inyo na ang title ng librong yan ay Kids Market, Myths and Realities. Alam nyo ang sabi po dito? Kids are today's consumer,
but are tomorrow's customers. Oo. Halimbawa, Rowie, yung palang mga kids na tinitrain nyo ngayon, tinuturuan nyo ngayon, pag sila nagkaanak, they will share it to their kids. Magiging ano sila, di ba? Kung ano yung magandang natutunan nila. Ayan. So, sa pagbabalik po ng radyo, by the way, gusto kong i-announce, tabayanan nyo po ang tanong dahil yung 10 mananalo ang swerte-swerte nyo. 2-week pass sa Galileo, 1 service massage or haircut from Little Lambs, at saka 2 entrance tickets to Seri Fantasy World. Magbabalik po ang Radyo Negosyo. Radyo Negosyo. Ayan, pero papaalala ko, next week po, ang amin namang teacher ay yung mga lalaki. Oo, negosyong panlalaki. So, kung meron pong nakikinig dyan na may mga negosyo kayong panglalaki na gusto nyong ma-promote dito sa Radyo Negosyo, i-text nyo nga po sa amin, DZMM Space React, siyempre, ang inyong mensahe, huwag kakalimutan ang inyong pangalan, ipadala sa 2366. Ano po? Kasi gusto namin yung tipong car wash, yung mga panlalaki tipong barbero, gawaan ng kotse, ganon. Tapos sa plano namin sa 18 naman ay mga pambabae. Ayan. Ay mga kikay-kikay naman, bahala kayo dyan. Sa 25 gusto ko yung pang elderly, yung pang matatanda, pang senior citizen. Kasi gusto po natin pag-aralan na ang negosyo talagang may market segment. Di ba? Robbie Mati. No? Akala ko nga dati ang pangalan mo yung Mati, yung Robbie, ang family name, remember? Robbie, kumusta ang bata as customer? Paano mo sila i-describe? Masarap, no? Kasi kami, we're in this business kasi mahilig talaga ako sa bata. Oo. Okay. No? So, at saka parang advocacy, gusto namin mapagaling sila para later on, we'll have better citizens in the Philippines. Were you like a teacher before? Yeah. Okay. My mom has a school, so I started working in the school before we put up Galileo. Oh, kita niyo So, po talagang yun, mga bata. Actually, kanina sa ComGuild, may lumapit sa akin. Actually, tinanong ako sa open forum. Ang topic ko nga doon is about appreciative inquiry. Pasensya na po sa mga medyo napiti ko ng konti kasi ang appreciative inquiry nga, hinahanap yung maging positive. So, yun naman ang naging contribution ko dun sa buong program, ano? Yung paano magtatanong sa tao na ang hinahanap mo, yung positibong sagot para ang makita mo yung positibong pananaw at positibong istorya. May nagtanong sa akin na partner na Kabanatuan. Ang tanong sa akin, siya daw baka mawalan ng trabaho kasi nga lumiit yung market nila for nursing, ganun. Aba, ang tanong niya ano daw magandang negosyo sa kanya? Sabi ko, huwag kang lumayo. Tapos sinabi ko nga sa kanya, maglagay ka ng personality development school, communication center, something like that doon sa yung maliit lang, yung mga short courses, ng ganun pang summer, etc. Simulan niya sa bata. Oo, sumunod sa akin nung natapos yung talk ko hanggang umuwi ako, sinundan niya ako. Sinabi nga niya na natuwa siya dun sa sagot ko. And in your case, kita mo, teacher, may school ang parents, pero nagtuloy ka ng something like this, di ba? So, talagang love mo yung bata kaya napasok ka dito. At saka I think education is very important eh. Kahit na wala kang pera, magpapaaral ka sa anak mo. Correct. And you'll never go wrong. You never go wrong. Saka hindi ba laging sinasabi, yan lang yung mapapamana ko sa anak yung edukasyon. More than just, Bagamat hindi ka naman nagbibigay ng grade or ng course ng degree, ikaw na may naghahanda para sa kanila. Okay. Supplement talaga sila to school activities. Anong klaseng mga bata, Yowie, naman ang pumupunta sa Little Lambs? Anong klaseng, ito ba pang mayaman lang, pang showbiz lang, ano ba? Hindi naman po. Kasi minsan meron nga kaming bata talagang every weekend pupunta siya doon. Nag-iipon talaga siya ng allowance niya to have a massage. Bata mismo, very Pero nice. mga grade school siya, for mga grade 4, gano'n. Oo, at celebrity kids are also in Little Lambs. Yes po. Sino Doon na man- sila lumaki. Doon na lumaki. Like Yes, the celebrity. Mika de la Cruz, Paul Okay. Salas, Makisig Morales. Oo. And- Lalaki na ngayon, mas malaki pa sa akin ngayon yun. Sabi ko nga sana nung bata ako meron din pa. Ibig sabihin, kaya siguro yung mga artista nung una, pag artistang bata, hindi lumalaki kasi Yes, oo. wala pang Little Lambs. Kasi Ayun. nakakatulong po talaga sa Hindi, growth. Saan nakakatulong ba yung sa paglaki Yes, po. ng bata, yung pag minamasahe? Ako sasagot. Kasi pag minasahe ka, nasa deep sleep ka. Pag nasa deep sleep ka, nagsasurge ang growth hormones. Ang growth hormones is the regulatory hormones. So lahat ng hormones are regulated well. Pero at the same time, growth hormones nagpapalaki. Kaya kita niyo yung mga, hindi ako babanggit ng pangalan, alam niyo kung sino sinasabi ko. Yung mga artista ng bata, di ba, hindi naglakihan.
Dahil Kasi walang masyadong tulog. walang masyadong tulog or Oo. hindi nakakapunta sa deep sleep. Diba? Kaya pala ako Pero lumaki ako, masyado, tulog ng tulog. Ayan. So, ayan, Little Lambs, ano? At hindi lang naman spa dahil meron ding haircut. Yes, may barbershop kami and Okay. salon For kids. Okay. At salon dito, pag sinabing salon, ito yung mga kakikayan. Nail art, may Ayan. hairstyle for kids talaga sila. Ipagyabang mo yung award na nakuha twice. Ayun po is sa Asia Spa Awards po in Hong Kong 2010 and 2011. Wow. Best Children's Spa Awards. Oh, Oo, alam mo, napakaganda naman talaga Mm-mm. Yung concept. ng Ayan. concept. Ayan. At sa mga interesadong makinig at interesadong abangan nyo mamaya yung kanilang premyo. Kasi sayang naman, imagine mo isang premyo. Magkano yung 2 ticket sa Seri Fantasy World Arena? Magkano bang isang ticket? Pwede ang one ticket is 150. Isang ticket. Yeah. Okay, 150. Ba't nakalagay dito Sa 200 plus? 150, ano yun? yung mga mapupuntahan Yeah, meron nila? kasi tayo ngayong isang attraction. Like we have 4 attractions kasi doon. Okay. per attraction. Yeah, 150. meron tayong movie, merong yung palaruan na malaki, we call that Kids Paradise. Mm. Meron Kahit may gaano electrical. katagal sila Yeah, mag-stay. kahit gaano katagal, mag-enjoy sila doon na maghapon. Gusto mo na nagpipicture ka sa trick art, go ahead, may enjoy mo naman yun eh. Ano yung So, 299? Yung dating 550 naging 299? Yeah, may promo kasi Yan yung tayo apat na. ngayon na instead of paying 500 plus, they will only pay 299 para sa 3 attractions na yan. hindi ito yon. Hindi ito yung pamimigay Yan. natin. O, ito yon. Ito ba yon? Yan na Yun yun, na yan yun. na yun. Oo, kaya nga na ano ko. Yan na Kasi yun. kung hindi, i-request ko eh. No, Worth no. 550, pero Yeah. naka-promo ngayon. Yeah. Mamimigay tayong tigagalawa nun per winner. Yeah, Tapos para sa Little Lamb, para sa lahat Ano sa na Little yun. Lamb? magkano yung massage? 350 po. Oh, 350. Mas mura kaysa sa adult, ha? Kasi ang adult medyo mas mahal dyan, ano? Ang haircut, magkano? 250. Oh, diba? Yung Rowie, yung 2-week session sa inyo, magkano yun? That would be about 900. Oh, kita nyo, 900 plus 500 plus 350, magkano yun? Yun ang papanalunan nung, hindi pala, 500 na dalawa pa. Yeah. Oh, di ba? Yan ang mapapanalunan nyo pag sumagot kayo sa tanong na, bakit magandang target market ang mga bata? Sige nga po, i-text nyo sa amin na bakit magandang target market ng negosyo ang mga bata? O kaya, kung ayaw nyo sagutin yung tanong na yun, ano sa palagay pa ninyo ang magandang negosyo na para sa mga bata? I-text nyo po sa DZMM Space React, ipadala po sa 2366. Huwag kakalimutan ang inyong pangalan at lagay nyo nga yung radyo negosyo para maalala nyo naman ang title ng aming program. Yes, Oo. partner, you were saying? Kasi kanina partner, kasi sinabi ni sa spa for kids. Kasi 'di ba kasi sinabi niya kanina meron pang syempre may free consultation ba yun dun sa What mga is it? For kids. for kids. By the way, meron din kami therapeutic massage. Oo. So, pag kami colds yung bata or ubo, yun po Oo. yung ina-advise namin. Alam mo yan, traditional Parang na yan eh. dito. Mga lola natin yung ginagawa eh. Ako man, pag masama pakiramdam ko, masahe lang katapat ko eh, di ba? Alam mo yun, no? Masahe lang ang katapat ko. Ikaw naman, Rina, anong observation mo bilang customer ang mga bata? Pag nandun sila sa lugar nyo? Mas masaya kasi una, dahil dun sa space na talagang parang sarili nila yung lugar. Hindi nila nararamdaman na nasa sila, yung parang palaruan lang. Parang nasa loob sila ng bahay, na malaking bahay, na nakakapagtakbo-takbo. Yeah. Kasi meron tayo ditong Kids Paradise na tinatawag nga, na napakalawak na pwede silang maglaro at meron din mga books diyan na aside from books, maraming may enjoy pa nila matututunan doon sa loob na tinuturo din namin. Like may origami kami doon. So, nai-enjoy ng mga bata yan na kahit naman saan kasi ang mga bata ngayon gusto nila yung hindi ba stress, hindi sila pressure. Yun. Pabayaan Tamo, mo ha? lang sila. Does it follow na pag ang negosyo mo pambata, kailangan merong added value? Like, talita lang, so pumunta ba, masahe ka agad? Anong feature? They can play po. May play area kami doon. Kasi Okay. minsan pag first time namin na clients na bata, ano pa sila hindi, syempre maninibago sila pag iba yung hahawak kasi therapist po yun. So, kinokondisyon muna namin sila, nasa play area muna. Okay. Minsan nga po, doon nasa play area minamassage eh. Kasi ito Kasi naglalaro. gusto nila mag-play talaga. Sa inyo, So, yun talaga yun. Rowie, kumusta? Ang bata daw kailangan
short lang daw ang attention span, tapos kailangan may iba kang stimulation. Sa inyo, anong Ang importante sa amin, lahat ng teachers talaga trained. Una, qualified 4-year course, tapos they're trained kasi lahat ng mangyayari sa bata, ang belief namin is very important. Kasi kung anong mangyari sa'yo while you're young, dala mo yan hanggang tumanda ka. Sabi So, nila, everyone, kailangan okay yung foundation. Oo. So, kami, especially we work dun sa formative years, yung 3 to 12. So, anything that they experience in the center should be very positive, as you were saying, and something that they can carry on hanggang tumanda sila. Ayun. So, importante yung tutors mo. Oo. Iba yung tutor at saka iba yung enrichment. Kami enrichment program. Yung tutor kasi, pag tutor yung habol mo, it's really quick fix. You're preparing for an exam the next day. Kami, enrichment program kami, it's more parang looking at the level of the child Elevate. and then elevate mo. Yun, maganda. Personalize. Oo, personalize. So, Ah, depending on their level. Yun. Pero meron din kayong tutorial. Wala. Enrichment talaga kami. Oo. Oo. Kasi ang tutorial parang ano yun parang stop measure. No? Yes. Parang Oo. masyadong curative. Ika nga. Oo. Yung bata may assignment ituturo Oo. mo. Pero Parang ito kailangan iba. may test siya bukas, kailangan i-prepare mo. Oo. Ito, ang kaibahan naman, kami, we go to the root of the problem. Kung hindi sila magaling dito, we start from the foundation para umakyat sila dun sa level na mamamaster nila bawat topic. Ayan. Para hindi na So, sila mahirapan. kung importante sa kanya yung kanyang mga, ang tawag niyo teachers, Teachers. ano namang klaseng mga tao hahawak salita lang? Mga nurses po. Alright. Okay. So, And mga licensed massage therapist. so trained din itong Yes, mga po, to. trained po. Okay. Well trained po. Sa inyo naman, sino ang nagpa-facilitate? May mga kasama tayong Sari Guides. Okay. Very good. Yeah, Sari Guides ang tawag natin doon na sila naman, trained talaga sila sa pag-handle ng mga bata. Ayun. So, yun. Kasi Kaya- mahirap i-handle ikaw. Kung paano pag yung bata, pinipace-pace mo tapos umiyak. Bali po, Nagwala. first pa lang, parang tatanong ko na yung name nila. Tapos dapat makuha mo yung loob agad ng bata. Tapos mabilis naman po ako mag-paint. So, itatry ko muna sa sarili ko. Sa pakita mo. Halimbawa, ayaw Pag niya. ako, parang Yung kung pinate mo. Ayun po, mabilis lang siya erase. Nangyari ba na di mo nagpa-paint? Pagkakita niya, umiyak ko, ano yung gano'n? Wala naman. Kasi bago ko po ilagay yung painting sa kanila, pinipicture out ko po, eto gagawin ko sa'yo Parang nai-imagine niya na bago ko po gawin. Ayun. Ito babasahin ko lang po yung yung libro ni James McNeil, PhD siya, ang kanya Kids Market, Myths and Reality. Sabi niya, number 1, kids don't have the money that teens and adults have, but they have more market potential than either of these groups or any demographic group. Wala daw pera ang bata, pero mas maraming ginagastos sa kanila kaysa sa matanda. Totoo ba yon? Marami. Bilang nanay, sino ba mga nanay na dito? Nanay, totoo bang pinakamalaking gastos ng pamilya bata? Yeah, number one Naman. yun. Oo, hindi mo pwedeng sabihin wala, kahit pala wala ka, gagawa ka ng paraan para sa Ayun! kanila. Ay, pala magandang negosyo ang bata. Yeah. Ito sunod. Sabi, kids have consumer clout before they can walk. True. True, di ba? Hindi pa nakakapaglakad, pero Yes, nasa tiyan mo pala. gastos na. Yeah, may Ibig baby sabihin- shower na ngayon. Di ba? Ayan. Pero ano mo maganda sa kids market, di ba? Yung, like sa inyo, hindi naman pupunta yung bata mag-isa, di ba? Oh yeah, grupo. Grupo. Saka mas nag-enjoy sila, mas marami, lalo sa trick art kasi yung parang creativity ng bata or kahit ng matatanda, nagagawa nila doon Dahil Okay. post sila ng post, parang paglabas, biruin mo kasama ka na sa parang sa picture, nasa post, nasa painting ka na rin. Which is good for business. Yeah. Kasi like salita lang, wala namang pupuntang bata dyan mag-isa Anong ginagawa ng nanay habang Minsan po nagpapamasad? may magpapagupit na bata na lalaki. Siyempre parang mas maano niya yung bonding nila pag sabay silang nung dad niya. Yes. Oo, at saka yung nagpapamassage. Yes, ini-encourage namin na magkasabay sila. Pwede po sa massage din, may family room kami. So they can have massage together. So, ganun pala partner. Family bonding. Kailangan magka-partner siya. Pag may pambata, kailangan may para sa nanay at sa Galileo. When we started, it's really the children that we're educating. Pero yung mga nanay, gusto rin matuto. Oo. So nagkaroon kami ng seminar for parents. Oo. Iba Tapos, naman. yung seminar for parents, nagugulat kami, ang daming educators na nag-a-attend. Oh, di So ba? that's how we started coming out with different seminars now for Diversification. parents and educators. Alam mo, kwento rin yun ng Spotlight Artist Center, yung isang negosyo namin nila Isay Alvarez Robert Senya.
Nung una yung mga nanay, sasamahan yung mga anak for voice lessons. Mamaya makita mo yung nanay, nakiki-karaoke lessons na. Mamaya nagre-request na ng ballroom. Mamaya alam mo, yung Parami yung iniisip mong business. yung mga bata umayaw na, yung mga nanay nandun. Oo, ayan. Totoo yun, ha? Kaya po, mag-isip-isip po kayo ng negosyong pambata. Ito, babasahin ko. Sabi daw, there is 10 times as much market potential among children in the rest of the developed and developing world. Sa Philippines pala, 34% of the population are under 14. Ba ganun kalaki. Tapos sabi, growing customers from childhood is a viable long-term marketing strategy for entering a new culture. Diba? Totoo yun. Kasi kung yung bata pa man, uto na magpamasahe, kapag laki niyan, malamang magpapamasahe yan. Diba? Pag ang, yung kuya nag-field trip, inuwento kay ate, Sasama na rin si ate. The next time. The next time. The whole family na. Ayun. Ang ganda, di po ba? Alam niyo po, mga ka-entrepinoy at saka ka-entrepinay, ang hangarin po ng Radyo Negosyo ay yung may masabi kami dito na sa pinag-uusapan namin, bigla ka nakaisip ng isang negosyong, teka nga, Pwede pala yan. pwede pala ito. Tapos biglang nagsimula ka. Pag nagsimula ka nung ending, biglang ikaw yung i-guess namin dito, di ba? Ganon kasarap yon, ganon yon. Ano naman ang problema pag prospect pa? Ano naman ang mga difficulties pag bata ang client? Mahirap. Kasi the parents are very protective. Di ba? Mother ka rin eh. Naman. Masakta ng konti, may masabi kang mali. So, that's why for us, importante yung teacher's training eh. There was one time, sabi ng mom, "Oh, how's my son?" Sabi ng teacher, "He's okay, he just does some stupid mistakes." Oh my God! Di ba minsan merong Nagdilim yung paningin ng mother. may mga bata minsan na sobrang kalikutan, nahampas yung katabi niya. And then, di ba yung teacher, So, kung hindi ka masyadong trained, baka kung ano yung masabi mo. So, a simple word na stupid. Which is just an nasabi mo, expression. Could be an expression. Lalo na ngayon, di ba? Parang stupid is Just masyadong a word. mababa. Siyempre sumama yung loob ng mom. syempre. Pag pwedeng i-pull out yung anak, pwedeng sabihin dun sa iba. Masisira. That's why for us, even yung mga sasabihin nila sa parents, kailangan i-train sila. Kasi kung ano yung pwede nilang sabihin sa adults, pwede rin nilang sabihin sa bata na matututunan nila. At ang mga bata ang naaalala kung ano yung, di ba, yung mga words na hindi dapat. Totoo. Tapos pag sinabi, where did you learn that word? From teacher in Galileo. Wow, patay ka. Business na yan. Correct. Mahirap. At saka lahat ng, di ba, they pay you, pero kailangan makuha nila more than what they pay for. Bago ko tanungin ko ano naman ang mahirap sa negosyo ng Little Lambs, at siyempre sa Cherry Fantasy World, i-announce ko lang po, yung mga nanalo dati ng DTI books na hindi pa po na-claim, dahil malayo ang inyong kinalalagyang lugar, sasagutin ko na po ang pagpapa-courier nito, pagpapadala sa inyo. Ano po, si George Cubillas, Leonora Armamento ng Laguna, si George ay taga Bulacan, Elena Lomerio ng Siniluan Laguna, Homer Dullier ng Liliw Laguna. Ipapadala ni Arvin, text mo na lang sila kunin yung exact address and I want it sent. Kasi po, kayo yung nanalo nga nung libro ng DTI, yung How to Start a Business na ang ganda-ganda. Ngayon, hindi muna kami mamimigay. Next week na kami mamimigay kasi dami ko na yung pamimigay, ha? At ang dami niyang nasa tabi mo, partner. Correct. Ay, baka makalimutan. Little Lambs. Baka makalimutan. Figaro, thank you very much. Okay, Little Lambs, ano naman ang mahirap pagka may clients kayong bata sa spa? Yung mga mostly po yung mga first time mag-haircut. Okay. Or kahit hindi first time. Takot sila kasi minsan may mga batang takot sa gunting. I to think na kids na yung ambience nyo. Then, syempre, train naman po yung barber, yung hair cutter namin. So, kailangan talaga mahaba yung pasensya. So, talagang nililibang. Saka maingat po kasi baka may maputulan. Minsan talaga ang pagbata. Alam mo, partner, di ba sa masahe sa mga bata? Kasi one time, pinamasahe ko yung anak ko. Hindi naman siya pang kids. Kasi sinama ko lang. Binasahe siya, parang nagkapasasa. So,
No. Yes. Paano Yung sa amin kasi is train talaga sila for even infant massage. Alright. May infant massage. talaga po, meron po silang mga strokes talaga for kids and infants. No, so talagang So very careful at po saka talaga. nurses ang gagawa. Yes, Kung nurses po. saka licensed massage therapist yan, alam nila yung ginagawa nila. Tama. Kaya kayo, wag niyo, ikaw naman partner, dadalhin mo naman kasi sa Dapat adult. Siyempre, partner, alam mo, pag medyo masakit Dapat sa katawan mo, salita lang. nadaan ka dun sa Oo. massage parlor. Pasok ka na. Ako lang meron lang akong Sige, ko na rin yung anak ko, masakit ang paa. Correct. Di ba? Wag niyo ipagkatiwala kasi delikado, bata yan, So yun ang mahirap sa inyo. Yes, opo. It's a scary fantasy, hindi ba nangyaring doon sa salamin umumpog tapos ka-injury, di ba gano'n? Kumusta naman sa inyo? Sa amin naman, ang pinakamahirap doon, yung gusto na umalis ng parents, ayaw ng mga bata. Ng mga bata. Yun yun. Pero yung mga gano'n na naumpog, hindi naman siya hindi siya delikado kasi siya yung tipong hindi siya mawawasak. Kahit na matamaan mo siya dahil Na hindi naka-safe talaga. Talagang dapat safety naman number 1 dun eh. Sa bawat pinupuntahan nila. So, ni-enjoy kasi ng mga bata. Kung yung time na enjoy na, gusto nang umalis ng parents. Yun yung Kailangan gumawa naman kayo ng paraan pa paano mas mag-i-enjoy parents na. yun. Yung bata naman ang mag-i-invite pa uwi. Pero sa totoo, Diba? Dalhin mo sa ano yun? Dalhin sa parlor mo. Oo, yung tipong nagpalibalis ka. meron naman pang parents kasi. Kaya lang siyempre may mga parents na may adult. Talaga may mga yan. may Pero mga yung busy, aalis sila, lalo yung mga bata. ikaw partner. Oo. May ganun ba sa'yo? Wala naman. Mga bata mag-apong gusto maglaro eh. Correct. So, bakit sila alas? Parang ganyan. Parang ang bata wala nang inisip kundi maglaro. Kasi ang trabaho ng bata maglaro. Oh, yes. And they actually interact with the world through play. Yeah. Kaya let them play. Let children play. Oo. Sa yung bang Galileo, ay yung Singapore Mass, ay like may mga nasa harapan ka na mga gadgets para mga Lego yung iba, parang timbangan yung iba. Yan yung physical form no ginagamit niyo. Oo, ito yung mga kasi ang mga bata ngayon, they learn in different ways. Hindi na totoo yung paper and pencil lang or nakikinig lang sila. So in Galileo, we teach them in 5 different ways. So may tactile, so ito yung mga puzzles nga, board. Hawak-hawak. They write also, tapos may book galaxy, so they read books. Pero itong part na to, yung pinaka-na-enjoy nila. Ano yan? Oo, ito, it's a material that we use for Singapore Math when we teach Singapore Math. Ang importante, meron po itong parang weighing scale parang na timbangan. timbangan. Oo. Kailangan Ito, matimbang mo siya. helps because dati kung magturo tayo ng math, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bilang yung bata hanggang 10, hindi naman niya naiintindihan yung numbers. Sa Singapore Math, CPA, Concrete, Pictorial, and Abstract. So you started the concrete. Halimbawa, sinabihan mo yung bata na number 1. Meron muna kaming objects na ganito para alam nila 1 is 1 piece. Okay. 2 are 2 pieces. Tapos, pag gusto mo malaman, maintindihan nila yung numbers, pag sinabi mong, let's say, 3. 3. Yan. Mas mataas ang 3 kesa sa 1. Diba? Kasi ito 1, ito 3. So, alam nila yung difference ng value. Pag pinagpantay mo yan, Babalance. babalance siya. So, hindi lang, in other words, hindi ka nagko-compute sa papel na 1 plus 1 equals 2. At saka ito, Parang ganon. habang pinaglalaroan nila, naiintindihan nila. Pwede rin, let's say, 4 is 1 plus 3. Magbabalance din yan. Alright. Diba? Okay. Pwede So, rin later on subtraction. 5, babawasan mo. So, Kaya- visual learning, Oo. tactile Pag learning. nakikita nila at na-experience nila, they understand it more. That's the first step when they teach numbers in Yun Singapore. ang Alright. pasok sa subconscious. Oo, Ganda, no? naiintindihan mo. So, yan po ay hindi naman kakaiba dun sa Pilipino math naman ganun. Ganun kamay-kamay, dali-daliri lang. Nakakita ko sa isang exhibit na kamay, yung daliri ang ginagamit. Oo. Ganun. Finger math Nag-ating naman. finger Oo. math. Ano naman orientation? Ano naman galing yun? I think finger math, iba-ibang I'm not so familiar with it, but children really add starting with their fingers. Pero eventually, dapat matanggal yon. Dapat nagiging mental. Mental, So, so ano rin yun? It's a way of making them understand it using their fingers. Alright, okay. Kasi minsan sa multiplication, 10 plus 10, Ayan, plus line, yan, then 20, yan, 10, memorization, 20, 30, 40, 50, diba, the usual. Ano bang mga nakikita niyo sa paligid ninyo na na negosyong pambata? Like
yung sa Galileo, of course may competition din sa mundo ng bata, sa mga negosyong pambata. Oo. Like in your case, sino ang mga kalaban nyo? Yung mga ibang enrichment programs rin, yung mga after school. Alright. Yun, marami din. Marami din kalaban. Oo. Oo. Ang Little Lab, may kalaban pa. Wala pa po. Wala pa. pa. Wala pa po. Wag Wala yan. pa. Nag-iisip pa sila. O kakain sila na likabok pagkakasali, ano? Ngayon, mag-iisip pa lang sila, nandyan ka na, nakaungol ka na. Correct. Oo. Ayan, ang series fantasy. Lalong wala. Kasi first time lang to sa Philippines magkaroon. Especially yung Trick Art Museum at saka yung Mirror Maze. Mm-mm. And pinagsama pa na yung 3D movie. Saka nandun na lahat. Parang wala kaming kalaban. Wala pang kalaban. O, di ba? Ang gandang negosyo nung walang kalaban. Yan yung tinatawag na Blue Ocean. Huwag kayo makipagpatayan dun sa Red Ocean. Oo. Pero kami, if they want to set up a center, we partner with different Ayun. people. Yung mga interesado. O, so parang franchising ito. Parang franchising, pero of course education kami, we call them partners. So they Okay. can be educators or educators at heart, yung mga parents. Okay, like how much? How much ang kailangan? May mention ko ba? Kailangan may mention. May 7 digits ba? Wala naman. Hindi naman. It's very affordable. Basta Alright. kasi our aim is, basta ang kapartner namin, dapat ang aim nila is really to educate more than just to earn money. Mm. Pero it follows, kung maganda yung turo mo at i-follow mo yung sistema, syempre kikita sila. Naman. Oo, yun. Ang Little Lamb, anong... Yes, we're open na din po for franchising. Alright. So, yun. At sa inyo naman, sa probinsya, wala ba kayong plano maglagay nito? Yeah, sa amin naman, kailangan expansion naman yun. Okay. Yung sa amin. Like may mga nagsasabi sa Cebu, dahil nakita nila sa mga pictures kasi ngayon ng Facebook. Saan yan? Yan sa Manila. Sa Cebu, may nag-invite sa amin. And na you're open maglagay for it? doon. Yeah. Open kayo doon. Yeah, open tayo. Ayan, ikaw bad. Magpapa-franchise ka na rin ba? Kailangan turuan mo muna. Diba? Franchise mo. Ikaw pa-franchise. Kaya iimbitahin namin sa mga events namin. Correct. Oh, ayan, yan. Oo. Yun mo yung show. Kasama. Ah. Yan ang namin, kapartner. Kapartner Ayan. namin. Invite nyo. Kasi kailangan namin. Oh, ayan, kita nyo, may nagka-negosyo. May ka-partner ka na. Kaya nga kayo, Bad. pwede ba, pag kayo nakikinig sa radyo negosyo, at meron kayong gustong i-promote, i-text nyo sa amin, hindi po kami madamot dito. Gusto namin nga lahat tayo dito umunlad eh. Kaya kung may negosyo kayo, napalagay nyo, kailangan nyo ng promotion through radyo negosyo, do it! Text nyo lang kami. Ha, ito, babasahin ko na yung mga winners partner. Sabi niya, radyo negosyo, answer, kasi they are the consumers now that will become the purchaser in the future. Good business now with kids as target market is educational gain. Sabi ni Irene Cheng. C. Anang nabota si C. You're a winner. Ito naman, for kids, kasi pag mahal ng magulang ang bata, they will give everything for child's development and growth as a child. Even if the price is high, it won't matter. Basta maibigay sa kids. Sabi ni Maria Luisa Belmes of Novaliches. Totoo, no? Totoo. Oh, I love that. Ito Kahit naman. mahihirap, gagawa ng paraan. Oo, yan. Iuutang. Iuutang. Magandang target market yung mga bata kasi malakas yung purchasing power nila. Lalo na pag gusto nila yung mga bagay at kinukulit nila ang parents nila, nahihirapang tumanggi ang mga parents. May ganun ba? Sa inyo? Kahit partner, alam mo pa sa mga kanta, pag natutunan una ng mga bata, tapos sumikat sa mga bata, sikat na Sa buong lahat pamilya. sa buong Pati pamilya. sa yaya, no? Mga yaya, sinusundan na Totoo. yun. Si Stephanie Kathleen pala yung huli. May nangyayari ba gano'n na tapos na yung program halimbawa sa inyo? Tapos sila nagdi-demand sa magulang? Oo, gusto nila bumalik. Oo, katulad ng sinasabi nila, pag gusto nila, ayaw nila umalis. Oo. Sa inyo? Nag-iimbitahin pa nila yung mga So, kaibigan yung mga nila. anak ko ganyan. Oo. Sabi ko, halika na. Mami! Oo. Finish. Yowie, sa inyo, salita lang. Yes po. Yung Talagang nagdi-demand sila every weekend kasi walang school. Dapat magpamassage sila. meron bang mga bata na sila na nagpapa-schedule? Yung gano'n? Yes, meron po tumatawag sa amin. Ang tagal na, Yes. alam mo yung mga anak ko, partner, ang tagal na nag-i-invite dyan sa Little Labs. Hanggang ngayon, di ko pa nadadala. Ano naman? Businesses that cater to the needs of kids are great because children nowadays are exposed to different negative vibes present in our environment such as pollution, stress, etc. Thus, they need a little pampering and should be given importance. Minsan lang maging bata, yun ang point siguro, no? Huwag gaya nun, alam niyo mag-invest kayo sa education ng bata. Kasi habang buhay niyo dadalhin, happy childhood memories are worth keeping. And it's the best investment one parent can give to her child. Sabi ni Masi Vergara, I love your text, Masi. Ito namang isa, pambata, since this category market still underdeveloped. Many of the businesses focus on adults.
remember that we have a growing population, so that market is growing. What you only need is to develop the market category, sabi naman ni June ng Antipolo. Sabi naman isa, sa bata ay mainam kasi ito ang sentro ng pagsisikap ng mga magulang ang makitang maayos ang paglaki nila. Beautiful. Ang gagaling naman ng aming Partner, palaging sinasabi nila, kailangan maganda yung foundation ng bata. Kasi hanggang pagtandaan nila, yun ang matatandaan nilang una. Ito. Ibig kong pabilisin, mapabilis koleksyon kong kwentong pambata. Mapakinabangan ang kwento ko at paghubog na mabubuting asal ng kabataan. Ronald, kumbaga, bilisan mo. Ako ang magpapublish pag maganda yung libro mo. Okay. Tapos radyo negosyo, teach kids how to farm, grow edible plants, raise chicken, etc. Sabi ni Noemi Aquino ng Malabon. Cute yun, no? Ang gaganda naman. Nangyari sa amin yan, doon sa aming tinitirhan. Kasi ako taga-bukid baga, taga-probinsya. May nakakita ko ng kambing, may pato ako, may manok ako, kung ano-ano, may alaga, may pagong ako, kung ano-ano. Alam mo bang, kasi may mga bakante pang lote, doon yung kambing. Yung manok, kumitilaok sa umaga, yung pato, nanghahabol, no? Parang alam kung saan probinsya yan. Mindoro ako. Hindi. Ito, ngayon kamo, doon sa village, may sulat sa amin na bawal daw. Alam mo, ginawa ko? Gumawa yung kid, yung maliit na kambing. Gumawa siya ng open letter to the homeowner. Alam mo nangyari doon sa mga hayop namin. Mga kahayupan namin doon. Alam mo nangyari, naging tourist attraction. Kasi yung mga bata pumupunta. At hindi na nila ngayon pinapakialaman yung mga kambing ko. Diba? Sabi nila, hindi naman cost ng pollution. Correct. Magiging fantasy, yun. Anyway, yun. Very fantastic. Rowie, invite mo sila para sa mga magulang na interesado? First of all, I'd like to invite the parents to enroll in the Galileo Enrichment Learning Program. We have regular math and English and Singapore math. We have 24 branches all over the Philippines. We have provincial branches now, and we're open to partnerships. And then we're going to have a big event. This is on October 6th. This is the second Singapore Math Learning Festival. We had this last year in October also. It was well attended. So we're going to have another one. Last year. Yeah. October 6 hanggang kailan po? It's a one-day event. One-day event. We're going to have Queen Ali Chua. She's the best in math in the Philippines with her son Scott. And we're going to have a Singaporean speaker. And there will be other educators who will be discussing their experience in teaching Singapore math. Telephone numbers, Rowie? 845-1234. Madali tandaan. 845-1234. Mabilis. And then 845-1234. And then we have a website, GalileoEnrichment.com. Alright, very nice. Ayan, ang anak ko pupunta dyan. Sige, I think they need that. Sige, all four of them. All four of them. Yowie, sige, invite them naman sa the first and only kids spa in the Philippines and Asia's best kids spa. Twice. Sige, invite them. We offer spa, salon, and barbershop for kids. Also for adults, we also cater for adults. And also we have spa parties din po. We offer spa parties. Party. Yes. Party. Alright, and located ang Little Lamb sa? Sa 220 Tomas Morato, corner Dr. Lascano Street, QC. Our phone number po is 413-4478. 413-4478. And you are open to franchising website? Yes po. You can check on our website, www.littlelambspa.com. Okay, telephone number ulit please. 413-4478. Alright, Cherry Fantasy World na nasa Manila Ocean Park. Yeah, kung gusto niyo po ng family bonding na totoo dun sa Fairy Fantasy World, may enjoy niyo yung attractions natin doon. Ang mga anak niyo matututo sila. Ni-invite po namin kayo pumunta doon from Monday. Bukas kami ng 7 days a week. Wow, 7 days a week, Yeah. Telephone number or Number website? Yeah, 559-9563, and then my website is www.fairyfantasyworld.com. Okay, pwede rin ito mga group tours, no? Yeah, pang educational. Very nice. Ikaw naman, Bad, mag-promote ka sa mga gustong ma-invite ka para sa mga parties nila, makeup and face painting. Po, bali po sa mga gusto magpa-face paint, makeup, mural painting, or canvas po, nag-o-offer din po ako. My number is 0916-243-1358. Ulitin mo yan? 0916-243-1358. Alright, and happy birthday sa mami ni Josie, Mrs. Remedios Placa Holoan.
Wow, talaga na. Happy Yun, birthday, happy Mami. birthday. Yung inyong anak na napakagaling mag-makeup. Kaming dalawa, nakikita niyo ba yung makeup niya? Ayan, partner, sa mga nanonood kanina ng Thumbs Up sa Studio Oo. 23, marami nagtatanong saan yung lugar, yung Sunset at the Aninuan. Puerto Napakaganda Galera. ng Oo. sunset. Happy birthday, Lexi. Happy 50th birthday sa'yo. At syempre po, abangan nyo kami next week. Gusto namin usapang lalaki next week. Usapang negosyong pang lalaki. Kaya kami mungkahi kayo, i-add nyo nga, i-message nyo sa akin sa Facebook ko, ha? Carl Balita Public Figure. Alright, at kami po ang inyong naging ka-entre Pinoy na tuwing Sabado'y sumisigaw ng Maulad Ka, Filipino! Mayaman ka, Pilipinas! Ito po si Carl Balita. Ito naman po si Ina Alegre. Hanggang sa susunod na Sabado sa Radyo Negosyo.